MetaTrader 4 or MT4, ito yung platform na gagamitin natin kapag natuto na kayo mag-trade. Okay? So, ang i-share ko sa inyo, yung toolbar, market watch, navigator, terminal, and window chart. Pero bago yan, syempre, paano kayo magkakaroon ng MT4? So, una, magre-register kayo sa broker. So, kung nakapag-register na kayo kay Trading Pro at nakapag-login na rin kayo, punta lang kayo dito, click nyo tong downloads. Okay, and then piliin nyo kung ano yung gamit nyo ngayon. Kung naka-Mac ba, iOS, Android, or Windows. Okay, so click natin to, Windows. And then, ayan, hintayin nyo lang siya mag-download. And then, i-install na din natin siya. Okay, so click nyo lang. Click yes. And then, next. Guys, madali lang ito, no? I-install. Next nyo lang hanggang sa matapos siya. Ayan, so tapos na siya. I-click nyo lang yung finish. Automatic maglalanding kayo dyan. Pero i-close nyo lang yan. Tapos, hintayin nyo yung MT4. So, ayun na siya. Ayan guys, meron ka ng platform or MetaTrader 4. So, ang gawin nyo, i-cancel nyo lang yan. Okay, and then magpapap ito, nangingi siya ng login details, demo or live account. Pero ngayon, since nag-aaral pa lang kayo, create muna tayo ng demo account. So, balik kayo sa dashboard. Okay. Bago pala yon, may mga inanda na rin akong video para i-familiar nyo rin yung dashboard ni Trading Pro. So, ito siya. Okay, so how to register in Trading Pro, how to deposit in your trading account, how to create demo, internal transfer, payment details, at syempre, why trade with us. Okay, so balik tayo sa dashboard, magki-create tayo ng demo account. Okay, so dito, ang gagawin nyo, click nyo lang tong logo, Trading Pro. Okay, and then, ito, open demo account. Click nyo lang po yan. And then select choose demo pro account, and then leverage 200, currency default lang yan USD, and then yung initial balance demo account natin. So lagyan na natin 10,000. Okay, and then continue mo lang, then continue. Ayan, so meron ka ng demo account. So, ang gagawin natin, kanina, di ba nung mag-install tayo ng MT4, ito siya, nangingi siya ng login details. So, ito na, nag-create tayo ng demo. So, ilagin lang natin to. Password. And then, syempre, yung server. Dito, so, demo, and then, login. Incoming mail. So, ayan na siya. Meron ka ng demo account. So, click mo lang yung trade. So, mapapansin nyo rito kung connected na siya. Okay, and then, ito na, yung create nating demo account, 10,000. Okay? So, ngayon, isi-share ko naman sa inyo kung paano siya gamitin. Una, dito muna, kung mapapansin nyo, waiting for update. Guys, wala po kayong hintayin dyan. So, ang gagawin nyo, kailangan mag-load kayo ng mga bagong pair. So, dito sa Market Watch, okay, drag nyo lang yan and then i-click nyo dito. Okay? So, ayan. Again, waiting for update. Wala po kayong hintayin dyan. Kailangan i-load nyo yung mga bagong pair na ibinigay sa inyo nung mag-login kayo. Okay? So, i-close muna natin yan. Close. Ayan. Ngayon, nakapag-download na tayo ng MT4. And then, ituturo ko sa inyo yung 5 types of panel. The toolbar, market watch, navigator, terminal, and window chart. Okay, so balik tayo, MT4. So, ito guys yung toolbars. Ayan. And then, market watch, the navigator, terminal. So, ito siya, and then window chart. Okay, so ang una nating gagalawin dyan, yung sa toolbar. So, ang gagawin natin, palakihin muna natin yung ating
window chart. So, nakikita nyo yung mga guhit na to guys. Diyan nyo lang siya mahawakan para may lipat natin siya dito. So, click nyo yan. Okay, and then drag nyo rito. So, ito doon, i-click nyo lang yan. Yung guhit-guhit na yan. Pag dito guys, hindi nyo yan malilipat. Kailangan dito nyo siya hawakan. Click nyo. Okay, and then drag nyo rito. Ayan, so lumaki na siya ng bagya. Next, alisin natin yung mga hindi natin kakailanganin. So, yung ituturo ko sa inyo, yun lang yung gagamitin natin. So, una dito, right-click nyo lang yan. And then, customize. Tapos, alisin na natin tong text level kasi meron na naman siya dito. So, remove nyo lang yan. Okay, and then, dito naman hanapin natin yung Fibonacci expansion. Ito, insert natin. Okay, kailangan natin yan. At saka itong rectangle. So, insert nyo lang. Okay, so, ayan na. Kompleto na siya. Close. Okay, so, dito, wala tayong babaguhin dyan sa time frame. Kailangan natin lahat yan. So, dito naman, ito, alisin na natin to kasi naulit na siya dito. So, right-click nyo lang. Customize. And then, i-remove nyo na siya. Okay, and then, dito, yung bar chart, di na rin natin kailangan to. Candlestick lang at saka line chart yung ginagamit natin. So, remove. Ayan, so, close. Okay na tayo dito. Dito naman, right-click nyo lang. Customize. Alisin natin tong auto trading. Register as signal. Register as a virtual server. Hindi natin kailangan yan. Ito, hindi na rin. Saka ito. Remove. Okay, so data window, alisin na rin natin to. Ayan guys, so ito lang yung mga toolbar na kailangan natin. Ituturo ko sa inyo. Okay, so next is market watch. Ito guys, kung mapapansin nyo yung MT4 time nya is 10 pa lang, pero sa atin is 4 o'clock na. Okay, ahead tayo ng 6 hours sa kanila. Okay, so 10 pa lang dito, pero 4 PM na sa atin. Okay, and then dito naman, ito yung mga instrument or currency pair na iti-trade po natin. So, kung gusto nyo mas marami pa kayo makita, right-click nyo lang and then show all. Okay, so ito na siya. And then, kung meron kayong mga hindi makita dito, right-click nyo lang and then symbols. Tapos, ito na siya. Ayan, yung mga indices, yung commodities, yan, sila gold, silver, at syempre yung mga currency pair. Okay, so andyan lang yan. Ang gagawin nyo lang kung let's say si USDJPY hindi nyo makita, click nyo lang yung show. Tapos pupunta na siya dito. Okay. Next, pag gusto nyo man makita yung spread, let's say ni AUD CAD, right click mo lang and then click mo lang itong spread. So makikita mo na ito yung spread nya. Okay. Or kung gusto mo naman makita yung high and low, click mo lang yan. And then makikita nyo na, let's say si AUD CAD, yung pinaka-high nya today at saka yung pinaka-low nya. Alright? So, ayan guys. Ganyan lang. Ayan lang po si Market Watch. So, balik lang natin. Okay, so dito naman navigator. Dito naman yung mga trading details natin, demo, live account. So dito natin siya makikita at saka yung mga indicator. Okay, so nandiyan din. Alright, so ganun lang siya, si navigator. So dito naman sa terminal, nandiyan yung ating balance, equity, and free margin. Okay, and then the last one yung chart window. Okay, so palakin lang natin yung ating chart window. X natin yan. X mo lang and then X. Ayan, so malaki na yung ating chart window. Kung gusto mo ibalik yung sila navigator, ito siya. Click mo lang yan, Market Watch. Okay, navigator and then terminal. So ito na siya ulit. Okay, so again, palakin lang natin yung ating chart window. Ayan. So, paano nyo i-customize yung candlestick nyo, yung kulay? So, una nyo gagawin, kung ayaw nyo makita tong mga grid na to, so right-click nyo lang and then grid. Click nyo lang to. Ayan. And then, itong indicator na to, alisin muna natin to. So, right-click, indicators list.
And then click nyo lang to, tapos delete. Okay, and then close. Ayan, wala na siya. And then ngayon titimplay naman natin yung candlestick. So right click, tapos click nyo yung properties. And then dito, yung background, ano yung kulay na background ng gusto nyo? Kung gusto nyo ng white, okay, or black, balik natin sa black. And then ang foreground, ito yung kulay naman ng price. And kung mapapansin nyo, so balik lang natin sa white para mabasa. And then yung grid, ito yung current price, ito yung grid. Okay, and then bar up, ito yung bullish candle, bar up. So gawin natin itong sky blue. Bar down, ito yung bearish candle, gawin natin orange. Okay, so bull candle or yung bullish, so ipares lang natin dito sa deep sky blue. Okay, and then yung bear candle, pares lang din natin sa bar down or orange. Okay, and then line graph. So sa line graph volume, assist lang natin yan yung, and then sa as line naman, gawin natin itong ito doji blue. Okay, pero bago yun, para makita nyo siya, punta kayo dito sa common, and then click nyo yung show as line. Okay, so balik tayo dito sa color, and then stop level, ito yung stop loss and take profit naman. Okay, so sige, okay na yan, red, and then click lang natin okay. So ayan guys, na-customize mo na yung kulay ng candlestick mo. Pero guys, ang package ng video din ito, meron akong ginawang template na. Check nyo kung magustuhan nyo yung kulay na yun, and then pwede nyo na rin po yung gamitin. Okay, so dito pinaliwanag ko lang kung paano timplayin yung kulay ng candlestick. Okay, so again, right click and then properties. So eto na siya, and then make sure na laging naka-click yung ask line. Okay, pinaliwanag ko po yan sa mga sumunod pong mga video. Alright, and then okay guys, dito naman sa toolbars, ito yung mga ginagamit natin. Ito pag nag-analyze tayo ng market, ito yung mga line studies. Let's say ito, kukuha tayo ng support and resistance, click nyo lang yan, tapos ayun. Okay, so pwede nyo rin itong templatein, double click nyo lang, and then pag may lumabas na yan na white dot, ibig sabihin pwede nyo na siyang magamit. Right click and then trend properties. Okay, so ako ginagawa ko tong yellow, tapos dito yung dot line, and then dito naman sa parameter, ina-uncheck ko tong ray, then okay. Yan, para ako yung nag-a-adjust kung gaano siya kahaba. Okay, so lahat yan pare-pares ko lang gagawin ang kulay. Yan, tapos dito right click, channel properties, gagawin kong yellow dot. Okay, so dito ganun din, right click, vertical line, gawin ko yellow, then dot line. Ayan, tas eto naman gagawin ko tong white. Okay, so white. Ayan, tapos Fibonacci, ganun din, right click, double click, right click, and then gagawin ko tong white. Ayan, so para ma-remove nyo yung mga line study niya, pwedeng right click and then delete, or backspace nyo lang, backspace, madi-delete na siya. Alright, so dito naman kapag yung text gagamit ka, let's say dito lalagyan mo siya ng bearish area, so click mo lang yan, and then click sa window chart, and then let's say bearish area. Then kung gusto mo mas malaki siya, ayan, then gusto mo kulay white, okay, so lagay mo dito, let's say dito mo siya gusto lagay, or dito, ayan, so ikaw po bahala.
Alright, so dito naman, ito pagka gusto lagyan mo ng mga sign, let's say dito. Okay, kung gusto mong baguhin din, double click, right click, properties, and then kung gusto mo siya gawing white. Ayan, so double click mo lang. Okay, so yung iba din, ayan, so kung ano yung gusto mong gamitin. Right click, arrow properties, kung anong price yung gusto mo i-set. So ayan siya, ito yung value niya. Okay, so next, ito naman, let's say pagka mag-analyze ka na, yan, double click mo lang para mabago mo, right click. Okay, right click mo siya dito malapit sa data, no? Right click, then rectangle properties. So akong ginagawa ko rito, uncheck nyo lang yan. Tapos yung kulay gusto ko mas malinaw. Tapos yan, buo na lang yung line nya. Okay, so ayan na siya. Okay, so ayan yung ginagamit ko kapag ka nag-analyze ako. Okay, so next, ito yung mga time frame every candlestick. Let's say naka H4 ka, so every candlestick is 4 hours. Kung naka D1 ka naman, every candlestick is 1 day. So dito naman, ito yung mga save template. Ang gawin pala natin, i-save natin itong ginawa natin nung tinimpla natin yung kulay nung candlestick. Okay, so delete lang natin yan. Delete. So delete, double click, delete, double click, right click, delete. Okay, so i-save muna natin to guys, yung ginawa natin kanina. So punta kayo dito and then save template. Tapos lagyan natin naked. Okay, so ibig sabihin walang indicator, naked. Ayan, so ang gagawin natin, let's say gusto mong mag-trade sa ibang pair. Halimbawa to, open natin to. Pag pala ito, dinrag natin dito, mapapatungan yung AUD CAD. Okay, so pansinin nyo click and then drag nyo rito. Ayun, napatungan yung AUD JPY. Nawala na yung AUD CAD. So ang gagawin nyo, i-minimize nyo to. Tapos pili kayo ng pair, let's say dito, i-drag nyo rito. Okay, so dalawa na, AUD JPY, AUD CHF. So let's say gusto nyo ring makita si CAD JPY. So click and then drag. So ayan, so tatlo na yung pair nya. Pagka gusto nyo, ito lang yung nakikita nyo rito sa Market Watch, right click nyo lang tapos hide all. Okay, so ito lang tatlo makikita nyo, itong tatlo. Okay, and then hindi nyo na kailangan timplahin ulit to kasi meron na tayong ginawa yung kanina. So sinave natin siya, 'di ba? Dito yung naked. So ang gawin nyo, click nyo lang yan, tapos i-load nyo yung naked dito and then naked. So ayan na siya, hindi nyo na kailangan timplahin ulit. So again, punta kayo rito, tapos ilo-load nyo yung kaninang ginawa natin, click template and then naked. So ayan na siya. Okay, so alisin lang natin to para mas malaki yung chart natin. So ayan guys, and then next, ito yung save template. Sumunod, indicators list. Kung gusto nyo gumamit ng Bollinger Band, load nyo lang yan, click nyo lang yan, load nyo lang yan, and then okay. So ayan, meron na kayo indicator, Bollinger Band. Nandito yung mga built-in indicator, pero guys, meron akong indicator na ipapagamit sa inyo. Kasama din yan sa mga video na to. Okay, so load lang natin yung kanina. Ayan. So again, this is a save template. Ito yung list of indicators. Okay. Tapos ito naman yung shift end. Ibig sabihin kung let's say nag-analyze kayo ng market, pumunta kayo sa kaduluduluhan, tapos babalik na kayo dun sa current price. So click nyo lang to 2 beses. Ayan, so nandito na kayo. Pwede nyo rin pala ito i-adjust. Nakita nyo itong arrow na to. So pwede nyo siyang i-adjust dyan, or pwede nyo siyang i-atras pa para mas may allowance kayo dito. Okay, so ito naman, kapag ito nakaklik guys,
pansin niyo hindi kayo makakalayo, nabalik kayo. So ang gawin nyo, make sure na hindi ito naka-check. Click nyo lang yan para makalayo kayo. Okay, pero ako ang ginagawa ko, inaalis ko na to, customize. So alisin ko na yan, eto. Okay, so remove yan. Okay, so ito naman kapag arrange windows, kapag kinlik nyo yan, ibig sabihin let's say kung gusto nyo makita lahat ng currency pair na to, click nyo lang yan, tapos click nyo to, tapos restore nyo, then click nyo ulit ito. So ayan na siya, makikita nyo na yung tatlo. Okay, let's say 4 yung gusto nyo makita, right click nyo lang to, show all, para makita nyo yung ibang pair. Let's say mag open tayo ng isa, right click, chart window, tapos alisin natin to, click nyo lang yan, 4 na siya. Okay, so ito load nyo yung kanina, naked. So ayan guys. Okay, so kung gusto nyong i-save to, pwede rin, lahat ng window na to gusto nyo i-save. So punta kayo dito, and then save profile as. Okay, let's say my pair, my currency pair. Okay, so ayan, nakasave na siya. Let's say subukan natin, ito yung mga naka-default pair, let's say ito. Then gusto nyo i-load yung kanina ginawa natin, my currency pair, ito. Ayan, so naka-save na siya dito. Okay, so ako guys, ang ginagawa ko pag nag-analyze ako ng market, okay, so 3 yung naka-load sa akin, so alisin ko na to, 3, tapos magkakapareho siya ng pair. Okay, let's say AUDJPY, right click ko lang to, hide all, AUDJPY, lahat AUDJPY, alisin ko to, and then dito, let's say gusto ko makita yung 5 minutes dito 15 minutes, dito 30 minutes. Yan. So kita ko si AUDJPY ng 5 minutes, kita ko ng 15 minutes and 30 minutes. Okay, so isi-save ko na siya. So isi-save ko na to, save profile as, tapos AUDJPY. Ayan. Oops, meron na siyang existing, yung naka-default. So baguhin lang natin yung file name. So click mo to, so click mo lang ito, and then save profile as, and then let's say AUDJPY. So AUDJPY, so AJ, gusto ko AJ. Okay, so ayan, nakasave na si AUDJPY. So kanina may sinave tayo yung my indicator, ito siya, nabawasan siya, kasi inalis natin. So ngayon gusto ko i-load yung ginawa natin, AUDJPY or AJ. Ayan, so ito na siya. Andali, di ba? Hindi mo na kailangan na mag-load uli ng another AUDJPY. So ayan, nakaset na siya, 30 minutes, 15 minutes, and 5 minutes. Alright, so ayan guys, kung gusto nyo naman makita ng kaibigan nyo yung trades nyo, bibigyan nyo siya ng investor password. Ibig sabihin, naka-read only lang yun, investor password. Hindi niya pwedeng magalaw, hindi niya pwedeng ma-close yung position nyo, ibaguhin yung stop loss nyo, take profit nyo, kasi nga investor password lang siya, or read only. So punta kayo dito sa tools, and then options. Okay, and then ito, okay, click nyo lang yung change. Under siya ng server. Okay, so meron charts, objects, trades. So dito under ng server, dito nyo mababago yung password nyo, or kung gusto nyo mag-create ng investor password, so click nyo lang yon. So click nyo lang itong change, tapos mag-a-ask yan ng current password nyo, and then ano yung gusto nyong baguhin, yung bang master account nyo, or gusto nyo mag-create ng investor password. Okay, so kung gusto nyo magbaguhin yung password nyo dito, and then
or kung gusto nyo mag-create ng investor password, and then ito naman yung pili nyo. Okay, type your current password and then new password, tapos okay nyo lang. Alright, so ayan guys, ano pa yung mga kailangan ko i-share sa inyo dito. Okay na tayo sa toolbars. Okay, dito market watch, okay na. Market watch okay na. Okay, sa navigator, okay, indicator lang naman dito, at saka yung accounts, trading accounts, live or demo. Tapos dito naman balance, equity, and free margin. Dito pala merong margin level din dito. So pakita ko lang sa inyo, X ko lang to, saka to. Pero bago yon, kailangan makapag-position muna tayo. Okay, since demo lang naman to, let's say magpo-position tayo. Click nyo lang ito. Okay, let's say 1 lot. Okay, 1 lot is equivalent to $10 per pips. So, in-explain ko po to sa mga susunod na module. Okay, let's say magpo-position tayo, magse-sell tayo. Okay, eto, first time lang yan lalabas. Accept nyo lang yan, and then okay, susunod din na po lalabas yan. Okay, so sell tayo. Ayan. So, nag-trade na tayo 1 lot sa AUDJPY sa price na 91,272. Okay? Nag-sell tayo, ibig sabihin kailangan ng market bumagsak para tayo mag-profit. Okay? So, dito pinakita ko lang sa inyo yung margin level. Okay, free margin, margin, equity, and balance. In-explain ko po to sa ibang module under trading parameters. Okay, gusto ko lang ipakita sa inyo dito. Kung gusto nyo makita yung summary ng trades nyo, let's say dito nag-close kayo. Okay, and then account history, punta kayo dito. Tapos ito, right click nyo lang. Tapos save as detailed report. And then click save. Ayan, so ito yung summary of trading nyo. Okay, yung pangalan nyo. Okay, yung account number nyo. Tapos, ito, yung gross profit nyo, losses, nandito po lahat. Summary. Okay, so, X nyo lang yan. Pwede sa account history. And then, trade. Balik tayo sa trade. Ayan guys, basta mas in-explain ko po to sa susunod na mga video under siya ng trading parameters. Okay, so, ano pa yung mga hindi ko na-explain dito? Ito yung mga current price. Ito naman yung date. Time and date. Tapos yun lang. So ayan guys, sana marami kayo natutunan. Ulitin nyo lang ang video na to. Play nyo, post nyo, apply nyo para mas maintindihan nyo siya, mas magamay nyo siya, ma-familiarize nyo siya. So ang susunod naman na ituturo ko sa inyo, next module, FX 101.